The best ka lang po kayo. Sobrang nakaka-bless po yung mga shinare niyan. Kumbaga, pwede na mag-uwian. Yun po yung napakagandang marinate. Ito po yung blessing ng or good thing nang nandito ka sa mga ganitong gawain. May mga mensahe si Lord, minsan hindi sa salita. Yes. Minsan hindi naman sa word niya directly. Yes. Minsan sa kwento nung kasama mo. Tama. Alam niyo po, yung pinapakinggan ko kayo, may tinuturo ulit si Lord. Sabi ko, ganun pala. Pwede kang matuto. Kahit nga sa first timer lang, baguhan na. So, kagaya po nung kinuwento nyo, may mga nalaman pa pala ako yan. So, nakakatuwa na yun po yung benefits ng lalo nung care group. Yan, ang care group natin Sunday, di ba? Yes. Kaya po, magandang strategy yon para sa mga first timers tsaka sa mga hindi rin available kasi nga yung iba-iba tayong schedule. Yes. So, isa po sa mapapansin nyo, napakabait ni si Ayway, no? Napakabuti ni si Ayway. Sobrang ako yung nabibless. Kasi nga, galing kami po ni Tita Jen, Tita Lali, Tita Norlin. Galing tayo sa Labanan. Kala natin yung pressure, Yes. lifestyle Yes. Hindi pala no? Ano pala siya? Season lang din siya, hindi siya palaging nandun. So, yun po, isa po sa pinagpapasalamat ko. So, yung term natin, yung discipleship, maririnig pa rin naman natin sa CIY family. Pero yung word na mission, yun yung maganda natin. Mapapamilyar dapat tayo dyan. So, yun yung term natin ng winning dito. So, sino gusto mong i-mission? Ibig sabihin, mission kasi may gagawin ka, di ba? Yes. Ibig sabihin, may tatrabahuin ka. May mission ko si ganito. At the same time, ano naman yung naranasan mo nung ikaw yung mini-mission? Tama po? Kasi po yung topic natin, napakaganda po nito. Sayang po hindi narinig ng mga nasa online natin. At least yung mga testimony niyo po nasa sa inyo po yan. Tapos magagamit niyo po yan sa pag-mission ng mga tao. Excited po ba kayo ron? Amen. Naniniwala ko si Nanay Vero na-win niya lang to through di ba po, kwentuhan. Hindi niya alam, tinataniman ka na Kasi ang una mong matatanim dapat sa tao, bago niya maunawaan yung word ni Lord, yung relationship mo. Yes. So, yun yung the best thing na magagawa natin. Mahirapan po tayong mag-win ng tao or mag-mission ng tao kapag wala kang relasyon doon. Pagkakamalang ka pang di ba, Kuya Erwin? Pagkamalang ka pang tulak niya, di ba? Wala ka lalapit. Kasi dati ako, mahilig kami may bag tayo lagi, di ba? Tapos may pamphlet na One verse. yung gamit sa pag-win, di ba? Madalas kami, ito yung mga sa mga squatter areas. Natanong ako sabi ilang gramo sa'yo. Tsura ko po nung hindi ganito Payat pa sa Talaga medyo maitim ako, payat. Kasi gasoline ko Buka pala akong mukhang asset. So, isa yun sa natutunan ko. Nang iwiwin mo, before the word of God, kailangan nyo relasyon mo. That's why, yun, sabi dito dyan, we need to invest. Sometimes, hindi naman pera, pero magiging part yun. Yes. Kasi nga, lilibre mo kahit papaano. May dala ka kahit papaano. So, isa po dyan, yung, relasyon. Tatandaan nyo po yung word na yan. Kasi si Jesus, hindi natin maunawaan yung pagliligtas ni Lord. Pansinin nyo yun, puro utos lang si Lord. Kaya hindi siya naintindihan masyado ng mga nasa Old Testament na tao. Tama? Kaya tingin sa kanya, ang strict naman itong Diyos na to. Di ba, laging ganon? Pag sumaway, patay. Pag umawa ka sa Ark of the Covenant, hindi ka legit. Di ba, bawal kang Levite lang pwede umawa. Ayun, namatay. Sungit naman itong Diyos na to. Kumuha lang sila ng extra pagkain. Ano nangyari? Naging uod. So, ganun yung pakilala or sa tingin nila kung gaano parang stricto si Lord. Pero ang maganda rito, si Jesus, si Lord through Jesus, bumaba rito sa earth. Ano pong pakilala ng Diyos natin? Yung Diyos pala na nagpakilala, malambing pala, humble pala. Ang isang example ng humility niya, yung cross. Every time na makakita ka ng cross, ganyan ka-humble si Lord. King of Kings, tapos pinako sa cross. And that time po, nung pinako siya, that was the brutal, pinaka or kilalang
pagpapahiya sa tao. Yun po yung pinaka kumbaga pag pinako ka that time sa cross, ng panahon nila, ikaw yung pinaka makasalanan, pinaka marumi, same time, pinaka nakakayang tao. So, kung napanood nyo yung Passion of the Christ, sabi nung commentary yung mga expert, yung daw Passion of the Christ, pinigilang ilabas yan MTRCB nga kasi medyo brutal. Pero sabi nung yung mga expert nga po, sabi daw yung 40% lang in reality. Grabe yung brutal nung ginawa sa kanya, 40% pa lang. Kasi daw ang totoo yung wala naman talaga siyang balbas na. Talagang sinira talaga. Kasubot-tubad. Tapos dinuduran sa mukha habang nabubuhat ng cross. So brutal. So King of Kings. Kaya kung every time na may communion tayo, alam niyo yung worthy as the Lamb. Sabi sa isang lyrics doon, the darling of heaven crucified. So every time na nadadaan ako yung lyrics na yun. So ibang level yung ibang level po yung humility ng Lord. So good thing si Bishop nakuha niya yung puso ni Lord talaga. Ayun yung talagang nakakatuwa sa Bishop natin. And every time po na umuwi ako, kagaya nung nag-meeting kami kahapon, talagang para silang nakakita ng napapangiti sila pag nakikita nila tayo po. Kasi lagi nilang kinakamusta kayo. Lalo si Pastora may ganun pa yun. Kamusta mga taga-Binangon kamusta yung process niya? Opo, tuloy-tuloy po, sabi ko. Namimiss na po nila kayo agad. Nililigawan ko pa rin sa baptism ba, sakali. So sabi ko, baka makapunta po kayo. Pero si Bishop nga po mismo. So, yung humility, na-apply natin sa buhay. So, dyan din tayo makakawin ng mga tao, makakapag-mission. So, yung topic kasi natin is all about title, nandiyan po sa yan. You have a mission. Di bang tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, may mission ka. May mission ka. Turo mo na lang dyan. May mission ka. Sino pong naniniwalang may mission ka? Amen. Tas kamayan. Amen. Sino pong naniniwala wala lang. Bigla ka lang lumitaw sa mundong ko. Hindi ko nga alam, bata ka na dito. Ako pa naniniwala na lahat tayo may mission. Kasi nga po, lahat nga sa mundong to may purpose, di ba? Yung ting-ting, minsan, nililinis mo naman ako. Dati nililinis mo naman. Minsan gagamitin mong pang topping. Di ba? Ang tindi ng purpose ng ting-ting, di ba? Huwag na may dulo. Tapos Naglinis yung mga dogs ako naman, hindi ganun. Sa gitna ako baka pag-isipan niya si Pastor. Pastor, yung dulo ba? So di ba? Minsan yung kahoy, ang purpose ng kahoy, siya, di ba? Kasi ginagamit mo sa upuan, sa lamesa. So, tao pa kaya? Ikaw pa kaya? Posibleng wala kang mission sa mundong to. Di ba? Kahit po sinabi pa, nabiro ka pa nung araw, na napulot ka lang sa ilalim ng taxi, tain ng kalabaw. So, may mission pa rin yan. So, kaya nga ang ganda ng topic na to, you have a mission. Actually, lesson 4 po ito. Pero, lesson 3 kasi natin is all about baptism. Kaya, doon na natin na-explain yun sa sa mismong araw na yan. Na maintindihan ni Tita, baka pag na-explain natin kay Tita, una pang magpabaptize si Tita. So, napakaganda po nun. So, dito po tayo sa lesson 4, you have a mission. So, may papasadaan lang po tayong mga, diretso tayo dun sa key text. And then may share po ako na isang verse na swak din po dito sa ating pag-uusapan. Ang sabi po rito sa 2 Corinthians, nasa phone po natin, baka pwede niyo pong tingnan. Pero sa Bible, kung may dala po kayong Bible, 2 Corinthians 5:14 to 20. Basahin ko po, Sabi po sa verse 14, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin. Si Apostle Paul po sumulat niya. Sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay mabibilang ng patay. So si Pablo, kilala nating persecutor siya ni Jesus. Pero nung nakakilala naman niya, mination lang siya, di ba?
Minisyon siya ni Jesus. Ang lupit nung nag-disciple sa kanya si Jesus, no? Personal touch ni Jesus, no? Pero ang nag-mission din sa kanya yung mga disciple ni Jesus din. Kumbaga, tinulungan siya lumago. So, parang tayo to. Di ba? From persecutor, naging ano tayo. Tayo naman yung mga ginagamit ni Lord. So, yan po si Apostle Paul. From Antichrist, ngayon siya yung isa sa mga talagang pro-Jesus. Kaya nga po, grabe naman yung pagka-pro Jesus niya. So, sumobra na sumobra, no? Ganun siya. Ganun niya ibinalik kay Lord yung kanyang repentance, yung pagsisisi niya. Bumawi talaga siya. Sino pong gusto mong bumawi kay Lord? Amen. Sa dami ng pag naalala mo yung kalokohan mo ng araw. Kasi ilang beses mong binibiro yung mga... Ako po, isa rin ako talaga sa persecutor ng mga pastor ng araw. Talagang kahit word na born again, yung sisilang ako. Babalik ka sa mama mo. So, ganun yung natin, mindset. At the same time, yung pag-uugali. Hanggang may nagpakilala sa atin na pwede palang magbago. Pwede palang, kala mo, kilala mo na si Lord, di pa pala. So, tuloy po natin yung verse. Sabi sa verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Verse 16, kaya't mula ngayon, hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pamantayan ng laman, bagaman noon ay nakilala na namin si Kristo ayon sa pamantayan ng laman. Ngunit, ngayon ay hindi gayon ang aming pagkakilala sa Kanya. Kaya po, totoo na maraming kilala si Lord. Tama? Naniniwala na merong Kristo, kahit sino po. Naniwala kayo, labas kayo dyan, sa trabaho, sa school. Tanungin nyo, naniniwala ka kay Lord? Ano naman? Diba? Sasabihin niya, ano naman? Pero hindi lahat nananampalataya. Kaya ngayong term na, di ba, whoever believes, sabi niyan 3:16, whoever believes. Sa English, pag tinagalog mo yan ng hindi mananampalataya, o sino man naniniwala, edi ligtas na siya kung naniniwala. Pero ang term ng Tagalog term ng Bible, kung sino mang sumasampalataya. Magkaiba yun, ha? Naniniwala, tsaka sumasampalataya. Yung naniniwala, yun, yung faith without action. Alam niyang may Diyos, tiwala siyang may Diyos, pero hindi siya sumusunod. Hindi siya gumagawa. Tapos hindi niya ipinamumuhay. Pero yung sumasampalataya, kagaya niyo po, diba, may kanya-kanya tayong mga ginawa maghapon. Ako po, from nagbiyahe kami, diretso. After namin magbiyahe po last Tuesday, diretso ako Pampanga. Talagang biyahe. After po ng alas 4 na kauwi, tulog lang ng mga 2 hours. Meeting naman ng pastor, maghapon naman din yan. Tapos pagkatapos po may family, fellowship. Same time, may mga kailangan ka pang... Namasyal pa po ako ron sa mga kaanoan natin doon, kapatiran. Talagang nagbahay-bahay pa ako. Tapos after po noon, tulog lang, then uwi dito. So, bakit po natin nagagawa yung mga bagay na yun? Kasi I have a mission. Yan. At kayo rin po naniniwala ko, you have a mission. Meron pong isang kung naaalala nyo yung time ni Duterte, nagkaroon ng gera sa Mindanao. Tapos yung ISIS yata, kung hindi ako nagkakamali, na pumasok sa Mindanao, pag hindi nila na corner yon or hindi nila na talo yung pumapasok na yon, pupunta sila sa Visayas hanggang makarating na Luzon. Hanggang makonquer nila yung Pilipinas. So, Maute yata yung hindi ako nagmakakamali. Maute group. So, mga notorious. Talagang kilalang tong mga to. Mananakot talaga. So, that time, nag-declare na nga ng tinatawag na martial law dun sa Mindanao lang. Part lang na Mindanao. Kasi kailangan nilang tugisin yung Kasi nga, pag hindi nila palampas nila yon, yari. So, yung mga sundalo na po na yan, sila ay yun po yung kanilang purpose. Yan. Yun yung dahilan bakit sila pinanganak. Kaya po, tandaan nyo tong word na to, may tinatawag na purpose tsaka mission. Ano po? Purpose and mission. Dalawang bagay na magalak ka, una pinanganak ka,
Masaya po tayong pinanganak tayo kahit di natin ginusto, tama? Mm. Pero yung the day that you find your purpose, yun yung maganda. Mm. Yung bang nahanap mo yung dahilan mo bakit ka binuhay ni Lord. Ako po, malay-malay ko rin po. Lagi kong sinasabi sa inyo, hindi ko na alam na ito yung mission ko eh. Yung purpose ko eh. Pastor pala ako, hindi ko alam. Kasi nga, talagang isa rin po ako sa sakit ng ulo ni mama, ni papa. So, yun yung purpose ko, na maging pastor. Pero pwede palang alam mo yung purpose mo, pero yung mission mo, hindi mo ginagawa. Magkaiba, no? Pwede palang, halimbawa, ako na lang po, example, ako tinawag akong pastor, pero ang ginawa ko, hindi ako nagpastor. Nag-artista na lang. Biro lang po. Hindi ako pwede ron. So, baka ako yung naging kasi ang graduate po ako ng marketing management. Baka ako yung mahusay naman na manager. Pero hindi ako nag-pastor. Ano kaya mararamdaman ni Lord pag gano'n? Mababad trip si Lord, malulungkot si Lord kasi di naman yung pagkakagawa ko dyan eh. Pastor yan, ba't naging manager? Kaya ako, hindi ako nainggit sa mga yung nagkukwento sa akin na yung mayaman sila. Isa nag-offer sa'yo na ito, maganda to. Yayaman tayo rito. Edwin. Hindi ako na ron eh, kasi malinaw sa akin, ang purpose ng buhay ko, gawin yung purpose ko. Doon papasok yung mission. Yan. Kaya nga po yung title natin, You Have a Mission. Yung mission ng tao, ma-serve yung purpose niya. Ganda ng term, no? Yung serve. You need to serve your purpose para masabing talagang nabuhay ka sa mundong to. Hindi pala pwedeng tawagin na nabuhay ka sa mundong to kung hindi mo na-serve yung purpose. Yan, ano lang yan, dumaan lang yan sa mundo pero hindi niya na-serve yung purpose. Speaking of gera, alam niyo ba, merong soldier, ang pangalan niya si Kent Pagyan. Siya po ay 24 years old. That time, kung daw nagkakamali. Tapos po, yung time na yon hirap silang matrace yung, kailangan nila kasi matrace yung leader eh. Di ba ganun naman sa lahat ng Pag na-trace mo na yung leader, napatay mo na yung pinuno, tapos na, kasi yun naman yung strength nila eh. Wala nang command, di ba? Wala nang. So, itong 24-year-old na to, batang-bata, alam niyo ang ginawa niya? Pinuntahan niya yung pinakangkuta nung dalawa yung leader nito kung daw nagkakamali. Nung nakita niya na yung kuta nung leader na yon ng ISIS ba yun kung nagkakamali o Mauti. Ano yung ginawa niya? Sabi niya, tinawagan niya yung leader nila, sa part naman nila ng mga militar natin, sundalo natin. Sabi niya, nandito ako sa GPS kung di ako nagkakamali. GPS nyo to, ito mismong pantawag ko na to, nandito sila. Sabi niya, bombahin nyo na to. Grabe, no? 24-year-old. Siguro, hindi ko alam kung may pamilya na to. Hindi ko siya na-research actually talaga. Tumatak lang sa akin yung kwento nito. Maaaring hindi pa siya nagkakapamilya. Sabi natin hindi pa siya nagkakapamilya. Or kung may pamilya man, mas lalong mahirap. Kasi, di ba, sabi niya, nandito ako sa lugar na to, i-GPS nyo, tapos bombahin nyo na. Pag napatay nyo ako, napatay nyo na rin sila. Ang ginawa nila, kaysa makawala pa, pinasabugan. Ngayon, nabalita yun may picture pa yung dalawang leader na yun. Talagang sabog yung dito, tapos patay sila. Kaya, tumigda lang sa short, tatapos yung gera. Kaya talagang bayani may tuturo. So, habang minimeditate ko po yung title ng sinishare nga natin ngayon, yung lesson natin, You Have a Mission. Doon ko naintindihan yung mga sundalo. Kasi Reggie, di ba? Sundalo nila pero hindi nagsundalo. Ibig sabihin, hindi niya mission yun. Sila lang, di ba? Pwede naman yan. Hindi naman, porket lahi nyo, dapat hindi. Doon ko okay, kaya pala. So, kagaya nung isang sundalo na to, imagine mo, ginamit siya ni Lord para i-reveal sa atin na you have to live your purpose. And you need to serve your purpose. Talo pa niya yung namuhay na kahit maraming fudge,
Pero wala lang, napapasarap lang sa buhay. Sumasahod lang. Meron nga ako, kilala tayo sa gobyerno, di ba? Hindi niya sineserve yung purpose niya. Dati pa naman ganito, ganyan, yung posisyon niya. Kaso hindi niya nagagampanan hindi niya na sineserve yung purpose niya. So, isang illustration po itong mamang to, 24-year-old, namatay siya na na-serve niya yung purpose niya. Yung mission niya, natapos niya. Tama? Madalas nating babanggitin sa patay, kahit bata, hindi ba sinasabi, tapos na kasi yung mission niya. Ay, ba't kaya pastor yung baby? Sayang naman yung buhay niya, sinilang siya, namatay ng ba't kaya? Ay po ang sagot doon, yun lang kasi yung purpose. Maaaring ginamit siya ni Lord, not for him or for her, pero sa magulang niya. Nagigets niyo na po? Yes. Naintindihan niyo na bakit may namamatay na minsan nasa tiyampa. Minsan pagkasilang pa lang. Minsan masakit yan. 2 years old, 3 years old, may malay na. So, yun lang kasi yung purpose nila, yung mission nila. So, tayo po, sa pagpapatuloy natin sa verse na to, yun po yung natin, dapat maging malinaw sa atin. Dapat malaman mo yung purpose mo at kailangan mo siyang i-mission. Tuloy lang po natin, tapusin lang po natin itong verse na to. Verse 17, kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa na siyang bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Masdan nyo, lahat ay nagiging bago. So, ikaw pa rin yan. Pansinin nyo, no? Ikaw pa rin yung dating Kuya Erwin, di ba? Hindi na makakalimutan ng tao yun, yung dating tayo. Yes. Pero, ang sabi ng Bible, sa lahat doon ng naglilingkod kay Lord, nagiging bago ka. Yes. Hindi man nila masabi nun, pero ikaw nararamdaman mo nagiging bago ka. Amen. And sometimes, people believe, kagaya ni Tita Jane, no? Ang ganda ng testimony ni Tita Jane, hindi pa sila naniniwala. Hindi pa sila convinced. Pero ikaw, ramdam nyo po, no? May nagbabago sa'yo. Tapos, may nangyayari na nararamdaman mo sila personally. So, yun po yung dapat mangyari sa buhay natin. Yung pagbabago, tayo yung nakakaramdam, dapat tayo yung magtuloy-tuloy. Huwag ka pong papayag na magpapadala ka sa sinasabi nila. Kasi ang goal lang naman nila, patigilin ka. Ang goal lang ng kaaway sa'yo, huwag ka magtuloy. Kaya po, the more na that you are persecuted, the more na lalo ka magtuloy. Amen. Kasi sabi ni Lord sa Bible, maraming mangungutya sa'yo, many are persecute you because of me. Di ba sabi ni Jesus? But believe me, sabi niya, whoever, sa Tagalog, kung sino ang magtiis hanggang uli, ay siyang maliligtas. So, yun ang ating mission, ipamuhay si Lord, at may pakilala si Lord. Ipamuhay at ipakilala. Kaya nga, our testimony is enough para may pakilala mo si Lord. Amen. Yung buhay mo pa lang na nagbabago, yung dating di ka namimigay ng ulam, namimigay ka na. Yung dating, di ba, sa tricycle, kilala ka na ng tricycle driver eh. Hindi ko paparahin to. Barat to eh. Pero, iba yung paparahin ka ng tricycle. Ay, ito, galante to. Si madam, di ba, ano to? Di ba? So, yung buhay mo, missional na siya. Kumbaga na ipapakilala mo na si Lord. Sino bang gustong i-practice lalo yan? Amen. Yung bang the way you give, pira. Kilala na, identify na si Lord. So, yun po yung isa sa mga bago sa buhay natin. Verse 19, sa makatuwid ang Diyos ay na kay Kristo na ipinagkasundo ang sanlibutan sa kanyang sarili at hindi ibinibilang sa mga tao ang kanilang mga pagkakasal. Ipagkakatiwala niya sa amin ang mensahe ng pagkakasundo. Ipinagkatiwala. So, si Jesus, sabi nga natin kanina, bumaba siya rito para ipakilala ang Diyos ay mapagmahal. Humble. Tapos, at the same time, ginawa niya yun to save us. Kasi walang worthy ni isa para maligtas po tayo. Kaya gumawa siya ng paraan para mapunta tayo sa langit. At gumawa siya ng paraan para maging karapat-dapat tayo sa purpose natin. Kasi hindi tayo pwede mag-mission, hindi natin pwede pakilala si Lord kung hindi tayo ginastify ni Lord. Yes. Amen? Una po, ni-redeem tayo, tama? Yes. Pangalawa, ginastify.
So, kahit makasalanan ka dahil tinanggap mo si Kristo, bago ka na muli. Amen. At hindi ka nahahatulan sa iyong kasalanan. Di ba sabi ng Bible? Hahatulan ka na kay Kristo Jesus. Amen. Eh si Jesus, walang kapintasan. Mm. Kaya po pag namatay tayo lahat, humarap tayo sa Ama, hindi po kay San Pedro na may manok, ha? Kasi nasanay, na-educate tayo na gano'n, no? Harap tayo kay San Pedro, di ba? So, may manok pa yun, no? Hinihimasimas pa. Hindi pala, no? So, kay Lord tayo harap mismo. Judgment. Yes. So, ang haharap, sasamahan ka ni Jesus. Amen. Sino po yung i-judge ni Lord? Si Jesus, kasi siya yung representative. Mm. Sa English po niyan, siya yung high priest natin. Mm. Siya yung, kumbaga sa korte, siya yung attorney mo. Mm. Sarap, sino gusto attorney si Lord? Amen. Grabe, no? Kasi ikaw, pag harap mo kay Lord, sigurado maalala mo yung kasalanan mo. Dami. Mm. Yung mga ginawa mo sa dilim, Mm. sa tago, Mm. yung mga panlalamang mo sa kapwa. Maalala mo yan eh. Yari, judgment. Pero sasamahan ka ni Lord. Wag mo nang tingnan yung nakaraan. Siya yung makikita naman. Kaya welcome to paradise. Kaya po, walang dahilan para hindi na tayo mawalay sa Lord. Pero ang goal natin ngayon, dahil nga save ka na, nakakaya naman kay Lord. Kung hindi tayo babawi, sino kung gusto mo bumawi kay Lord? Amen. Grabe yung ginawa niya. Save ka na, at the same time, nasa buhay ka pa ng pagkilos niya. Yes. Ako po, natutuwa ako kay Lord. Kasi nakikita ko yung sa loob pa lang ng isang taon, nakikita ko yung mga paano kayo i-bless ni Lord. Tama? May nagkasasakyan, yung business ng ganito, lumago. Tapos yung nangangarap makapag-win ng soul, nakapag-invite. Tapos isa po sa nakikita ko pa, paano nababago yung relasyon. At the same time, itong sanctuary. So, napakaraming ginagawa ni Lord na magaganda. Amen. Pero ang tanong kaya, paano tayo magbalik kay Lord? Tama po. Kaya po, ang tao, nasanay na lang din po kay Pastor. Nasanay na lang po sa inyong lingkod. Kasi marami rin umaawat sa akin before. Sir, pwede naman online, di ba? Masyado ka naman bayani. Masyado ka naman martir. Meeting lang, umuwi ka pa, babalik ka pa. Kasi nakita ko, pinakita sa akin ng lesson na to, yung kasi pala yung mission ko talaga. Mm. Tama? Magkaiba tayo. Pag ikaw ang nagmotor mula rito hanggang Pampanga, linggo-linggo, hindi mo kakayanin. Mm. Susuko ka, Mm. bakit? Hindi ka para doon eh. Hindi mo kasi siya mission. Mm. Tama? Pero yung ginagawa nyo naman sa mga office, ayoko pong trabaho yun eh. Yung sa computer. Take rin kasi ako eh. Kahit nga magpiprint lang, inakabahan ako eh. Paano ba i-shoot tong papel na to? So, yun na lang. Okay na lang magbiyahe ng 5 oras hanggang 7 oras. Kaysa dyan sa print na yan sa computer. Hindi ko kaya. So, mission and purpose. Naunawaan nyo na po? Yes. Kaya hindi tayo pare-pareho talaga ng gagawin. Yes. So, ito yung expertise ni Pastor, pero ikaw rin may expertise ka. Mm. So, you have to serve your purpose. Kung dyan ka, galingan mo dyan. Tapos po, i-dedicate mo kay Lord. Mm. So, ito pong sinasabi natin dito, si Lord, ginastify na po tayo. Kaya huwag kang lalakad sa condemnation. Huwag kang lalakad sa bulong ng kaaway na hindi ka karapat-dapat. Mm. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun lang yung galaw mo. Tama ba? Tama. Sasabihin sa'yo ni Lord, ng kaaway, hindi ka karapat-dapat yan, may nagawa kang kasalanan ng ilin ko na to. So, ikaw naman, magiging tingin mo, oo nga, no. Ayoko magsimba. Hindi ako karapat-dapat. So, lagi niyo pong tandaan na tinapos na ni Kristo yan. 2,000 years ago. Kaya po pag may nakagawa ka na mali, lapit ka lang kay Lord. Humingi ka lang tawad, and let's do the mission again. Sapagkat dire-diretso po itong gagawin natin. Kasi nga, may mission tayo na kailangan i-fulfill. Yes. Tama? Ang mission na natin, gawin po yung unfinished task ni Lord. Si Jesus, hindi niya natapos yung mission niya. Yes. Pero gumamit siya ng primary 12 niya, na Judas pa yung isa, pero pinalitan naman niya, pero natuloy pa rin yung mission niya. Yes. At umabot na po hanggang sa atin yung mission. Sino pong gusto mong magamit ni Lord? Amen. Na yung mission ni Lord, yung unfinished task niya, kasama ka ni Lord magpo-fulfill. Amen. Sarap, no? Yes. Sabi ni Bishop, pero nasa Bible po ito yung mga nangamatay na umakit na kay Lord na, at tayo rin po, pag bumalik tayo kay Lord, or maaaring abutan tayo ng rapture, ng pagdating ni Lord,
tayo daw po yung kasama ni Jesus na babalik sa lupa. Tayo yung nakasakay sa chariot, yung bababasa, tayo daw yung manunundo. Pero nasa Bible yan doon ko lang naintindihan yung sinishare ni Bishop. O nga no, sarap na no. Yung tayo yung manunundo sa mga tao na naiwan sa lupa. So, ang sarap sumama sa mission ni Lord. At ako rin po, gaya po ng lingkod, hindi ko na ma-imagine yung buhay ko kung hindi ito yung ginagawa ko. Yes. Kaya sabi ko, I love this job. Pag sabi ko, ang sarap gawin ng kalooban mo, Lord. At lalo, pag may nangyayari. Tama po? Pag nakikita natin may nangyayari sa ginagawa natin, lalo ang sarap magpatuloy. Lalo ang sarap lalo mag-sacrifice. Yes. Kasi po yung mga sakripisyo natin na to, may eternal glory po. Yes. Nag-iipon ka po ng reward sa langit. Kasi po may tinatawag na 2 kinds of judgment. Nakalimutan ko yung term niya. Yung dalawang judgment na yun, una, hahatulan ka kung langit ka o pang-impyerno ka. Pero dahil nga tumanggap tayo kay Lord, wala nang ligtas na tayo sa judgment na yan. Ibig sabihin, automatic paradise pa tayo. So wala na tayo sa ganung level. Yung dadaan lang doon, yung nangamatay na walang relasyon kay Lord. Or wala pang confirmation. So nakakalungkot yan, no? Pagdating namatay ka, kasi dito nakaraan sa Sumulong may na-aksidente. Na-aksidente yung motor niya. So namatay siya. Hindi natin alam kung tumanggap na ba siya kay Lord. So kung hindi pa, papasok siya ron sa unang judgment. I-judge ka kung langit ka o tiyak. Pangalawa pong judgment, it's all about the reward system naman. Judgment, sa reward, papakita sa'yo, titignan ni Lord, na ikaw ba, ano yung nagawa mo sa lupa? Doon ka i-reward. Kaya sa langit po may reward system. Kaya po yung mga tumotodo na yan, kagaya nyo po, kagaya po ng mga tumotodo kay Lord, may mga special reward tayo sa langit. Yung meron kang, ang hirap explain pero sa mga susunod na linggo, pwede natin maging topic na. Meron kang, kumbaga dito sa mundo natin, may red carpet ka kay Lord. May pa-fiesta, may pa-handaan ka kay Lord. Bakit? Matindi kang servant sa lupa. Sino pong gusto mong ganong reward? Amen. Yung pagpasok mo, may confetti. Tapos yung nakaredy na yung mga lechon. Ito na yung anak kong si Leonila. Diba? Tama po ba yung pangalan? Ang tindi nito sa lupa Ang grabe mag-serve to. Ito yung nagtahi ng mga dapat tahiin doon. Pati pantalon ni Pastor. So, lahat po yan kay Lord, may mean or may message kay Lord. At pasok po yan sa eternal glory. Kaya po kada gawa mo ng kabutihan, hindi mo alam, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. At depende sa ginagawa natin ngayon, yung reward natin sa langit. Kaya po may nakakita o wala, maniwala kayo, si Lord kitang-kita po. Kaya po, ganun yung gawin mong mindset. Hindi para, maganda rin pong term yun, pampasipag natin. May reward pala tayo kayo na nag-aabay. So, meron ding reward. Kung hindi ka naman din naging masipag, okay lang din naman. Siguro papalakpakan ka. Pero ligtas ka na. Kumbaga sa school, pinasang awa ka na. Sige na nga, 75 mo na yan. At least gagraduate. Kasi ako, ang dami ko rin 75 po Amin po ako dyan. Kaya nakagraduate ako. So, ganun din sa langit. Pasang awa, pero at least ligtas. Pero payag ba kayo? Tayo pasang awa lang. Hindi po. Kaya po, you have a mission. Sabi mo ulit, I have a mission. I have a mission. So, pagandahan ng pagsiserve ko kay Lord. Yes. Nasa sayo na yun kung paano mo papagandahin yung paglilingkod mo kay Lord. Kaya po, na-appreciate po ni Lord itong nilalaan nating oras na to. Ako po gusto ko rin bumawi. Sabi ko kay Lord, mamaya na lang mabawi pa yun. Talagang tutulungan ko na maganda to. So, tapusin po natin yung verse, sa verse 20. Kaya nga kami sa mga sugo, na para kay Kristo. Na parang ang Diyos mismo ang nakikiusap sa pamamagitan namin. Nakikiusap kami sa inyo, alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. So, sa madaling sabi, si Jesus, wala na po siya rito physically. Pero ang good news, si Jesus, kailangan niya mamatay physically para mag-multiply siya.
Tama? Amen. So, kagaya ni Jesus, nung umakyat sa langit, tayo na po yung nilooban ng Santong Espiritu at tayo na po yung kanyang representative. Ibig sabihin, kung nasaan ka, nando si Jesus. Ambassador ka ni Lord. Yes. Hindi po kaya ni pastor pumunta sa inyong trabaho. Hindi po kaya ni pastor pumunta sa iyong lugar kung nasaan ka. Pero maganda rito, ikaw mismo padala ka ni Lord sa lugar na yan. Amen. Kaya po the way how we live is the way how we introduce Jesus. Yes. At gusto ko pong magtapos dito sa ating pong key text na to. Wala naman po siya rito pero gusto kong i-highlight to. Sabi po ng Matthew 28 verse 19. Ano pong sabi niya? Kabisado natin to no? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Yes. Surely I am with you always to the very end of the age. So, yung verse na yan po yung pwede nating i-relate dito sa you have a mission. So, yung mission natin, ano daw? Go and make disciples. Yeah. So, kaya po lahat tayo magmi-mission. So, pero ang good news ito, in the context of Christ in your family. Ako po may pangako sa inyo, pangako ni Lord, pangako ni Bishop. Hindi na po kagaya ng dati mararanasan. Amen. Hindi ka na po alas 12 ng gabi, alas 11, nandiyan ka pa sa kalye. Yes. Ito po ay gagawin natin ng very, very, very light. Yan. Yung pong nagchat-chat ka lang kami po may mini-mission kami ni Tita Janber. Natutuwa nga kami, yung kay Kuya David, no? Si David. Nagpapasalamat ako na timing talaga kumain kami. Sakto, nag-open siya. Si Kuya Noby talaga yung nag-open sa amin na mag-1 year na siyang hindi nag-church. Naghahanap siya ng church. At ang maganda kay Kuya Noby, bihira nyo lang siya makita, no? Pero sabi niya, Christ in nyo na ako eh. Oo, sabi ko, pumogi ka sa akin, brother. Kasi bihira mag-church, di ba? Pero nag-online naman. Sabi niya, doon sa wini-win natin, si Kuya David, Christ in nyo na kasi ako eh. Wow. Talagang sabi ko, Christ in nyo siya. So sabi niya, nagtutuloy-tuloy ako rin. Tumutulong din ako kay Pastor Ed. Tapos sabi ni Kuya David, sa amin po mismo, naghahanap akong church eh. This Sunday, tatry ko, sabi niya. Yes. So, declaration yon pero ang kaway hindi siya papayag. Tama? Ayaw niyang, kasi alam niya may gagawin si Lord na maganda ulit doon. Yes. Lalo't nasa, struggle moment niya yun. Mini-mission namin siya ngayon ni Tito Jan. Kaya nga pag nag-post ng about sa business niya, naunahan na ako ng member, nag-comment na siya, ako rin mag-comment din. So, mission, winning na yon. Hindi yung kailangan mamit pa o formality na makikita tayo sa lugar na to, sisyaran kita, hindi po. Winning is everything. Yes. Yung nag-heart ka pa lang sa post ng isang tao, winning na yun. Mini-mission mo na siya. Yes. Yung nag-comment ka lang noon, pa-order nga ako ng isang, ano ba yun, tita sa'yo? Egg pie ba? Leche plan? Nag-comment ka lang pabiling, pa-order nga isa niyan, nawiwin ka na. Nawiwin ka po ba, tita? Yes po. Uy, si pastor to pabili ng isa, di ba? Winning na po yan. Kaya po, pag-pray natin, kanina binidyo ko mula ron hanggang dito. Talagang yung parang hindi na siya, talagang lahat ng pwedeng maging dahilan para hindi makapunta si Kuya David. Ginagawa natin ang paraan. Mission. Sino kung gusto mong magamit ka ni Lord para may tao na makakilala kay Lord. Amen. At tayo po, wala po tayong bubuing 12. Yes. Wala tayong bubuing 144. Wala pong paramihan. Sabi ni Bishop, nakapag-win ka lang ng isa, dalawa. Tutukan mo na lagi yun, okay na yun. Kasi po, ang goal naman ng pagdi-disciple, ma-exercise mo lang yung heart ni Jesus. Yes. Yung Christ-like compassion. Yes. Hindi po para dumami o maging famous ka. So, hindi na po. Kaya po, hindi natin mararamdaman dito yung kung sinong kagaya nito, kanino to. So, kaya po, balikan natin yung verse, go and make disciples of all nations. Hindi mo kailangan din madala sa church para masabing na-win mo siya. Ma-sharean mo lang siya na may Jesus, tumanggap siya,
at hindi man siya makarating dito, at least po, pagharap niya kay Lord, maaaring nabuhay siya na hindi siya nagkaroon siya ng ganitong community. Pagharap niya kay Lord, ay ligtas pala ako. Oo, kasi merong isang tao nag-share sa'yo nung araw. Hindi mo naalala, no? Pero ako, naalala ko. Kaya po yung mga, kahit sabi natin, minsan pulubi, or minsan parang walang pag-asa buhay. Kagaya nung pinuntahan nating feeding, hindi sila nakarating dito, tama? Yes. Pero na-share natin sila si Jesus doon. Yes. Tumanggap sila kay Lord. Maniwala kayo, pag judgment na, pag nasa harap na sila ng Lord, ligtas sila. Bakit? Tinanggap nila sila. So, ganun po ang gagawin natin. Very light lang po ba? Naiintindihan niyo na po? Yes po. At ang ituturo lang daw, teaching them to obey. Obey. Tuturuan lang sumunod. Kaya po salamat sa inyo sa pagpunta nyo rito. Isa pong palatandaan niya na nag-obey ka kayo. At hindi po kayo kay pastor nag-obey ha. Every time you honor the man of God, once na nag-announce si pastor, tapos sumunod ka, hindi po ako yung sinunod niya. Si Lord. Every time po na may ginagawa tayo, may gawain na binababa at sumunod ka, hindi po si pastor yung natuwa. Natuwa po ako, pero ang nag-glorify si Lord. Amen. Kaya po sunod lang ng sunod. Kasi utos ng Bible. Yes. Tama po? Irregardless kung ano po yung pinanggalingan nyo kanina, irregardless po kung anong pinagdadaanan mo ngayon, di ko po alam yan. Pero maniwala kayo dahil nandito ka, si Lord po bahala sa iyo. Amen. Si Lord po bahala dun sa pinagpipray mo. At magbabalik ng lakas sa atin. Pero di po sa mga nasa online, salamat din po sa mga nagme-message sa atin. Gusto di po ako makakarating pasensya na po. May trabaho, okay lang. Kasi nga, discipleship pa rin yan. Mission pa rin yan. Yes. Okay lang po, may video naman. Sa abot natin makakaya, ginagawa natin ng paraan. So, pero wag kang titigil sa ganong level. Ang goal mo, mag-grow nga kay Lord. Yes. Mag-grow ka kay Lord. So, wag kang papayag na hindi ka mag-next level. At ang sabi po ron, ang pangako ni Lord, habang ginagawa natin, sino pong gusto mong lagi mong kasama si Lord? Amen. Kahit saan. Amen. Alam niyo po ba, kung gusto mo lagi makasama si Lord, gawin mo yung kalooban niya. Amen. Kasi sabi niya, verse 19, tinuturo doon yung pinapagawa niya. Pero yung verse 20, sabi niya, hanggat ginagawa mo yung verse 19, nagdi-disciple ka, nagwi-win ka, nagbi-mission ka, sabi ng verse 20, I am with you always. Eh, di kasama natin si Lord lagi. Kasi nga ginagawa natin yung kalooban. Kaya po, palakpakan natin si Lord. Salamat po sa time, salamat po sa oras. At by April 12, doon po tayo sa baptism. Sunday worship, 3-in-1. Family Day, baptism, and Sunday worship. So by next week, wala po tayong gawain na weekdays. Pero Sunday, meron, no? Pagkabuhay kasi yun. Mabubuhay si Kristo. Ayan. Buhay naman si Lord sa atin. Amen. Pero Holy Week na po ba kung hindi nagkakamali next week? Next week. Kaya po, enjoy your family time. Enjoy your... Kayo pong bahala kung saan kayo pupunta. Kahit mahal diesel. Kayo po kung saan kayo pupunta. Enjoyin nyo po yan. Okay po? Pero see to it na nag-mission pa rin tayo. Nag-mission pa rin tayo. Kaya po, for some announcement, sa GC na lang po. Salamat po sa inyong time. Tayo po ay manalangin, tumungo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay, kalakasan na meron kami, Panginoon. Salamat po sa mga bagay na itinuro mo sa amin ngayong gabi. Lord, that we have a mission to fulfill. Tinawag mo kami, Lord, ng may dahilan, Panginoon. Hindi mo kami, Lord, binuhay sa mundong to nang wala kaming gagawin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa gabing to. Nakikita namin, Lord, kung ano ba yung gagawin namin, Panginoon. Lumilinaw na po lalo, Lord, yung gagawin namin, Panginoon. Kaya po, masaya rin po kami, Panginoon, Lord, na ginamit mo ang Christ in your family, Lord, para mapalinaw sa amin ang mga bagay na ito, Panginoon. Nagawin namin pala to, Lord, ng masaya, Panginoon, ng bukal sa aming puso, at hindi po kami, Lord, napapagod ng sobra, Panginoon. Hindi po kami nasasagad, Lord. At the same time, Lord, nababalance pa rin namin yung panahon namin sa pamilya, sa trabaho, at Lord, kung ano pa man yung ginagawa namin, Panginoon. Lord, everything that we do is
already in mission, Panginoon. Amen. It's all about your glory, Panginoon. Kaya po dalangin namin, Lord, lagi mo kami samahan, Panginoon. Yes, Lord. Tulungan niyo po kami makapag-win pa ng mga tao na madadala sa iyo. Lord, help us to reach people Yes, in Lord. Christ, O God. Because every time we win people in Christ, we save generation. Amen. Sa bawat isang nawiwin po namin sa iyo, generation yung nasisave, Panginoon. Yes, Lord. Kaya po, Lord, wag po kami maging madamot. Ipamahagi namin yung kaligtasang nararanasan namin. Amen. Lord, by simply invite them sa Sunday worship, Yes, Lord, Lord. natutulungan na po namin sila. Salamat po, Ama, Lord, na lumilinaw po sa amin ang ginagawa namin. Yes, Lord. Lord, maging driven po kami ng love sa iyo, Panginoon. Amen. Lord, gawin namin to hindi dahil sinasabi ng iyong pong lingkod, ng pastor, ng CIY family, ni Bishop, but Lord, gagawin namin to because, Lord, we know that, Lord, ikaw po yung nagsasalita sa pamamagitan po ng iyong lingkod, Panginoon. Amen. Gaya na sinabi ni Pablo, we are your Yes, representative here on earth, O God. Yes, thank The more you, na Lord. binabalyo nila ang iyong pong lingkod, binabalyo po nila ikaw po na nagtalaga po dito sa akin, Panginoon. Amen. Kaya po, Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid kong ito. Bigyan niyo po sila at kami na bawat isa amin ng payapang gabi. Yes, Makapahinga po Lord. kami, makabawi po kami ng lakas namin. Nang sa ganun, Lord, sa panibagong araw namin bukas, Lord, magawa namin ang araw namin muli productively, O Lord. Amen. Salamat po, Lord, as we serve your purpose. Lord, answered our prayer, O Lord. Amen. Lord, kayo pong bahala sa pinagpipray namin. Yes, Yung mga thank heart's you, desire Lord. namin, pinagpapala mo na ngayong gabi, Lord. Amen. Ginagrant mo na, Panginoon. And we thank you in advance, Lord. And by faith, Lord, na nangyari na ito, Panginoon. Amen. Salamat po, Ama. We are also excited sa aming paparating na Sunday worship. Yes, Lord. Sapagkat alam namin may mga ipapadala ka muling mga Amen. bagong mga taong makakasama namin, mawiwin na souls, Yes. makakasama namin to fulfill your vision, O God. To fulfill your mission, Lord, here on earth, Panginoon, through us, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po rin yung isi-share this Sunday na word. O God, maministeryan lahat kami, Panginoon. Yes, Lord. Lord, salamat po na marami. Inaalala din namin ang mga classmates namin, Lord, na hindi po namin kasama ngayon. Pagpalain niyo po sila at ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat po. At sa pansamantalang pag-iwalay, kayo pong bahala sa amin. Yes, We love you, we honor you, we praise you, God. Bless all Christ in your family. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. To God be the glory.